Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, hindi maaaring mawala ang kanin sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya mahalagang tiyaking sapat ang supply ng bigas para sa mga pamilihan. Pero sa halip na dumidepende tayo sa supply mula sa mga sakahan natin, bumubuhos ang imported o inaangkat na bigas mula sa ibang bansa. Mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, umabot na sa mahigit 2.2 milyong metric tons ang inangkat na bigas ng Pilipinas galing sa ibang bansa. Mas mataas ito ng halos 15% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa Department of Agriculture, kinakailangan ito upang maiwasan ang kakulangan sa supply matapos bumaba ng 6.3% ang lokal na produksyon ng palay sa unang 4 na buwan ng taon. Umabot lamang ito sa 4.4 million metric tons, pinakamababang unang quarter output mula pa noong 2020. Pinangangambahang lalo pang lumiit ang ani dahil nga sa nagbabadyang Super El Nino. Alam niyo po ba yan? Kung saan maaaring mawala ang tinatayang hanggang 700,000 metric tons ng produksyon dahil nga sa tagtuyot. Bukod pa sa hanggang 600,000 metric tons na posibleng mapinsala ng mga bagyo. Sa kalagayang ito, kapanalig, kawawa po ang ating mga magsasaka. Kapag bumubuhos ang imported na bigas sa merkado, bumababa rin ang presyo ng pagbili sa kanilang palay. Marami ang napipilitang magbenta sa mas mababang halaga upang makasabay sa murang imported na bigas. Sa huli, wala silang kikitahin at hindi mababawi ang kanilang puhunan. Nakakabahala pa ang naging pahayag ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Aniya, nag-aangkat tayo dahil sa inflation at sa mas murang presyo ng imported na bigas. Bakit ba mas mura ang imported na bigas kaysa sa produktong pinaghirapan ng ating sariling mga magsasaka? Hindi ba dapat mas mura ang lokal na produkto dahil dito mismo ito tinatanim at inaani? Kapanalig ang sagot sa katanungang ito ay hindi matatagpuan sa ating mga magsasaka. Matatagpuan ito sa sistemang matagal nang nagpapabigat sa kanilang pasanin. Kulang na kulang ang suportang natatanggap nila mula sa pamahalaan, mula sa irrigation at makabagong teknolohiya hanggang sa tulong upang mapababa ang gastos sa produksyon. Ang mga problemang ito hindi dapat at hindi lingid sa kaalaman ng pamahalaan. Ngunit kahit malinaw na ang problema, pag-aangkat pa rin ang bigas ang pangunahing tugon ng pamahalaan sa tuwing may kakulangan sa supply. Ano na ang nangyari sa paalalang support local, tangkilikin ang sariling atin? Tila mas matimbang sa gobyerno ang murang bigas mula sa ibang bansa kaysa sa ani ng sarili nating mga magsasaka. Ang tunay na magpapahayag ng suporta sa lokal na kultura ay hindi lamang paghikayat na bumili ng produktong Pilipino. Ito ay ang pagtitiyak na may sapat at pangmatagalang suporta ang mga magsaka upang mapababa ang gastos sa produksyon at maging abot kaya rin ang kanilang mga produkto. Wala namang masama sa pag-import, kapanalig. Pero, wag po natin kalilimutan, hindi lamang ito dapat maging pangunahin at pagmatagalang solusyon. Gagamitin lang ang importasyon kapag hindi na talaga kayang tugunan ng lokal na produksyon ang pangangailangan ng bansa. Kaya mga kapanalig, sa Biblia, kadalasang ginagawang simbolo ng sipag, tiyaga at pananampalataya ang pagtatanim. Ngunit sinasabi rin dito, lalo na sa ikalawang sulat sa Timoteo 2:6, ang magsakang nagpapakapagod ang dapat na unang makinabang sa mga ani. Kapanalig, paalala ito na maging ang mga nagtatanim para tayo ay may kainin, ay nararapat lamang na makinabang din sa bunga ng kanilang paggawa. Kaya naman, tulad ng binigyan diin ni Pope Francis, may pananagutan ang mga namumuno na magbigay ng malinaw at matatag na suporta sa kanila. Kung nais nating matiyak na may kanin sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino, kailangan nating tiyakin ang mga magsasaka natin ay may sapat na suporta, kakayahan at pag-asang sila ay may aanihin sa pagtatanim nila. Ako nga po ay galing lang sa Nueva Ecija,
Pinag-aaralan po natin sa pamamagitan ng kooperatiba kung paano natin matutulungan ang ating lokal na magsasaka na matinda ang kanilang mga bigas. Mahal po. Pero kailangan pagtulong-tulungan po natin para mabigyan ng suporta ang ating mga lokal na magsasaka at ang kanilang pamilya. Kayang-kaya, pagsama-sama, sabi nga sa Kilusang Kooperatiba. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.